medyo mataas yung ambisyon nila, guys. And for some of you, nagiging less priority nila kayo. Hindi sila masyadong nagpapakita sa iyo ng halaga, or hindi nila pinapakita sa iyo na mahalaga ka sa kanila. Kung papipiliin sila, let's say for example, papiliin mo sila right now, ikaw or trabaho nila, ikaw or negosyo nila, ikaw or kung ano man yung source of income nila, walang kaabog-abog na sasagutin niya na importante sa kanya yon, kasi very goal oriented itong person mo, and sabi ko nga sa inyo, mataas yung kanyang ambisyon. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading. Anong nararamdaman niya sa inyo? So titingnan natin yung nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapixie. If hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo guys, baka nandun yung energy nyo. So, unahin natin tong deck na to, mga kapixie. Ito yung mga mensahe sa inyo na gustong sabihin sa inyo ng inyong person, guys. So, itong relationship na to, guys, medyo nararamdaman natin na medyo toxic, no? Sabi ng person nyo, just being near you is intoxicating. So, parang feeling ng person mo, toxic kayong dalawa, toxic yung situation nyo, guys. Okay? Or pwedeng baliktad. Baka likewise guys, pwedeng ganun din yung nararamdaman mo sa kanya. Kung tingin niya sa'yo toxic, maaring tingin mo rin sa person mo toxic mga kapixie. And probably that's because you and I were too young, no? Pwedeng medyo isip bata pa. Pwedeng literal na baka mga bata pa kayo guys, no? Or yung iba naman sa inyo, pwedeng matanda na pero may pagka-immature pagdating sa relationship guys. And itong I hide behind material things. So parang hindi masyadong ma-emosyon itong person mo. Pwedeng mahilig siya sa mga material na bagay and mas pina-priority niya yun kaysa sa relationship, mga kapixie. Pwedeng pina-priority niya rin yung trabaho niya, diba? So yung mga ganun, yung mga luho, yung mga bisyo, ganyan mga kapixie. Alright? So, yeah, this is a very toxic relationship for some of you. Pwede naman ito mag-resonate guys kahit kanino. Pwedeng hiwalay na kayo, pwedeng magkasama pa kayo pero very toxic yung relationship. Pwedeng na-ghosted, no? Yeah, kahit anong status guys, pwede kayong makaresonate dyan. So, comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dyan mga kapixie. Dito naman guys, tingnan natin yung mga emosyon sa pagitan yung dalawa. Pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman nila, pwedeng nararamdaman nyo din parehas. So, encouraged mga kapixie. Ito naman, this is a very positive energies, no? So, etong guilty, nakikita natin na merong guilty dito sa pagiging toxic sa relationship. So, it's either guilty sila or guilty kayo, guys. And etong platonic love, mga kapixie, parang hindi masyadong emotional. Sabi ko nga, parang hindi emotional yung etong relationship na to, but more on material things, ganyan, no? Ego mind, mga kapixie. Pwedeng may pagmamahal naman kayo sa isa't isa, guys, pero it's more on parang like platonic kind of love, hindi siya masyadong romantic kind of love, mga kapixie. Magkaiba kasi yun, guys. Yung, parang pag sinabing platonic love, mahal mo siya pero parang wala kang feeling sa kanya, something like that. Naintindihan nyo ba? Magkaiba kasi yun. You care for the person pero parang not enough na ganun, may malalim yung emosyon. So yeah, pero nakikita din natin dito na yung encouragement, no? So pwedeng nagiging inspirasyon din kayo ng isa't isa, mga kapixie. So this is both positive and negative. May mga negative like yung pagiging toxic, but at the same time meron din positive na somehow in-encourage nyo rin yung bawat isa, guys. Okay, so comment down below kung anong energy kayo nakaresonate dyan, Aquarius. Tingnan natin yung feelings ng person nyo, guys. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course.
Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Aquarius guys, kayo ay represent ng King of Swords. Ito yung ating feelings energy mga kapigsi. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, at saka fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, for some of you, maaaring may ganyang element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with another sign. Or yung person mo, maaaring ganyan yung zodiac sign. Ito guys, nakikita natin na medyo less yung emotion dito, no? Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, pwedeng mahal yung isa't isa, pero parang walang masyadong feelings. I mean, nagigets nyo ba? Yung ibig ko sabihin, parang I love you but I'm not in love with you. Naintindihan nyo ba yung ibig sabihin? Mahal nyo sila, pero hindi nyo sila iniibig. More on platonic love ito. Kumbaga, yes, mahal mo siya kasi magjowa kayo, merong kayong concern sa kanila, ganyan. Pero yung feelings, parang hindi ganun kalalim mga kapiksi. Or likewise, parang ganun sila sa inyo. Na parang mahal kita, pero hindi, ito kasi nakikita natin na hindi committed itong person mo sa'yo, no? Kumbaga parang gusto niya malaya pa rin siya. Nagagawa pa rin niya yung gusto niya. And ang priority ng person mo right now kasi is yung success sa kanyang hanap buhay. Kung meron siyang hanap buhay or kung meron siyang mga personal goals, medyo mataas ang ambition nitong person mo, Aquarius, no? Medyo mataas yung ambition nila, guys. And for some of you, nagiging less priority nila kayo. Hindi sila masyadong nagpapakita sa iyo ng halaga, or hindi nila pinapakita sa iyo na mahalaga ka sa kanila. Kung papipiliin sila, let's say for example, papiliin mo sila right now, ikaw or trabaho nila, ikaw or negosyo nila, ikaw or kung ano man yung source of income nila, walang kaabog-abog na sasagutin niya na importante sa kanya yon, kasi very goal-oriented itong person mo. And sabi ko nga sa inyo, mataas yung kanyang ambisyon sa buhay. Actually, itong person mo, nagdududa na to sa sarili niya. Meron na siyang confusion, guys, no? And ang pumipigil lang sa kanya, let's say for example, baka hindi pa kayo naghihiwalay ng person mo, parang ang pumipigil lang sa kanya is ayaw niya na guilty. Kaya lumabas ito mga kapiksi, ayaw niya na magmukha siyang guilty kapag ka nakipaghiwalay siya sa'yo. Pero if ever man na ikaw makipaghiwalay sa kanya, iti-take niya yung advantage na yun mga kapiksi, kasi parang sabi ko nga sa inyo, nagdududa na itong person mo sa sarili niyang nararamdaman. Guys, ito yung nararamdaman natin na mahal ka ng person mo pero parang hindi siya in love sa'yo. Nandun yung concern siguro dahil sa longevity, baka matagal na kayo ng person mo, guys, pero hindi siya committed, hindi siya ready mag-commit, mga kapiksi. So, yan yung nakikita natin na feelings ng person nyo sa inyo, guys. And anytime na kumawala ka dito or kumawala ka sa kanya, bumitaw ka sa kanya, walang kaabog-abog na palalayain kanya mga kapiksi. Hindi para sa'yo, kundi para sa kanya. So, meron ditong presence ng water sign, guys, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may water element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with a water sign, mga kapiksi. Yes, so, mataas ang, sabi ko nga sa inyo, guys, ito very, guys, career-oriented, dreams-oriented, mga kapiksi. Tsaka, lalo na kung merong mga bagong alok or offer sa kanya, hindi niya sasayangan yung pagkakataon mga kapiksi, kasi parang itong person mo, guys, strike while the iron is hot, kumbaga sa kanya.
lahat ng opportunity na dadating sa kanya or dumadating sa kanya ngayon, iti-take advantage niya yun. Hindi niya yung pakakawalan. Even if it means losing you or losing the relationship, guys. Ganun kataas yung ambisyon ng person mo ngayon, mga kapiksi. So, for now, para sa kanya, uunahin muna nila yung sarili nila, guys. And then, parang wala nga siyang, guys, no? Panahon sa love life. Nagkataon lang siguro na kayo or bata pa kayo nung nagsimula kayo ganyan. Ayan, no, you and I were too young. Baka matagal na yung relationship nyo. Di ba minsan ganon, mga high school, college, nagkakarelasyon. Tapos, nagkakatrabaho. Sometimes, syempre, trabaho, di ba? Career. So, napaprioritize yung career, mga kapiksi. So, ganun yung nangyayari sa kanya. Kaya, parang, confused na siya sa relationship niya, mga kapiksi. So, as of now, yun yung priority niya, guys. Okay? So, comment down below, Aquarius, if feeling nyo nakaresonate kayo. Hindi naman ito makaka-resonate sa lahat, guys. Pero if nakaresonate kayo, comment down below. Ang pinakamagandang subliminal na pakinggan nyo, if ever, para ma-fix yung relationship nyo, guys, is yung pampawala ng balakid. Kasi dun sa pampawala ng balakid subliminal, guys, ipaprioritize ka ng person mo kahit gaano siya ka-busy. And of course, wag nyo kalimutan yung pampabalisa at saka pampamiss, para kahit na magkalayo kayo, palagi ka pa rin niyang hinahanap-hanap kahit gaano siya ka-busy, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below if naka-resonate kayo dyan, guys. And for more tarot readings, ito yung playlist natin. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.